Guys, kiwi is full of melatonin. Guys, palagi ako nag-grocery. But I never mention kung magkano nagagastos namin sa grocery, di ba? So, today, sabihin ko sa iyo magkano yung nagastos namin sa grocery na pinakita ko sa inyo ba yung mga kapatid ko at ano po ba yung mga buhay ng kapatid ko. So, sino po ba yung mayaman sa amin? Sino po ba? Sigurado hindi ako yun. Sino po ba yung may mga madaming property sa amin? Na-actually kayang hindi, motivation naman to sa mga bata na kahit hindi ka naman kailangang magnegosyo kasi hindi naman naka-align sa negosyo lahat na tao eh. So, we are home at saka hello to my husband. Hello. And Beatrice is there. Oh. Okay. So, we bought this one kasi papalitan niya. Bigger one. Bigger, not so big. Alam niyo kung bakit? Big bill din kasi so yung enough lang. So there are 3 adjustment on this. Mga ganito guys, bumibili kami sa Lidl kasi mura lang siya at saka maganda yung quality. So it's made from Germany naman pag Lidl. So yon, and then he bought some ito, pero hindi, actually we don't need a new one. Pero palitan daw niya kasi bago nga yung bathroom, di ba? Gusto din niya bago yung mas maarte pa sa akin. So anyway, bumili kami ng groceries. So tingnan natin yung mga groceries natin. These are the groceries that we bought. Ito nilagay na namin ice cream yung laman yan. So yan. So pakita ko sa inyo yung mga pinamili natin kasi ito po. Meron tayong gelatin. So ito usual nating milk. Milk is life dito sa bahay. I told you we are using 1 liter of milk every day sa bahay po. So, it's both Beatrice and I. So, I'm putting it in my coffee. And we bought oil, as usual. Kakain daw siya ng tinapay na may margarine. Oh, Beatrice, oh. The bread with margarine. Masarap kasi itong tinapay na ito pag may margarine eh. Uy! It jumped off. Mama, what are these free? I found these free, Mama. This yellow. Very good. Okay. You got your bread. You can have your Paw Patrol na yogurt. You want? Or you want juice? Which one you want? Paw Patrol juice? Apple juice? Yan. Meron pa kami. Bumili ako ulit ng bagong. Tapos, mano kayo, ba't ako hindi pumayat? Kayo kaya kumain mga pagkain dito niya. Hindi kayo papayat. Oh, Beatrice, your juice. Bia. Oh. You're not free. Love kiss mo. Love you. So, unahin muna natin to. Unahin muna natin to kasi dito po, mga po to, frozen. Dapat i-fridge. Yan, yung yogurt natin. Bumili ako nito. Ako naman kakain din yan. Kalahati lang. Sobrang laki. And this is our food later. Hindi na ito i-freeze. Pizza. Restaurante. These are Italian, pizzas. Yan. As usual, Hawaiian. This is pepperoni. My husband and Beatrice likes always to eat this. What is this? B. This is C. This is B. Isa lang naman tong problema ko palagi eh. Pag simula ng month. Yung lagayan ng freezer. Bumili kami ng kiwi. Guys, kiwi is full of melatonin. Which can make you sleep at nighttime. Kaya, bumibili kami ng kiwi. And, of course, chocolates. Butter, of course, and this banana. So, yan. Ito yung pinakauna nating bag. Lagay muna natin to. You're having snacks there. You want bread, Papa? No. So, ilagay natin yung dito. These apples came from my in-laws.
Yan, maliliit. Gusto na kasi ako gawa ako ng apple cake. Tinatamad akong gumawa ng apple cake. So, we have here banana. Meron tayong oranges. Yung second, ay, ito pa. Lagay muna natin to. Isang, ng onion. And I'm going to put that. Tapos, oranges. Lemon. Yan. And, mga dilata. This is flour. Yung flour kasi ginagamit ko mag-marinate ako ng mga meat. So, yun. So, what I've got here, coffee. Extra lang to. Kasi may coffee pa siya doon. Tuna, extra din to. Then, we got their tea. This one, our salt. This is milio. Corn. And this is cogumelos. How do you call it? Mushroom. Ketchup. Our mayonnaise. So we have here pickles and our tomato. And for the maple syrup. So ayan. Ang gulo ng mundong ibabaw. So, naglinis daw. So, yun na yung pinaka natin. Second na bag. Third na bag. Fourth na bag ay rice. This is more on rice to at saka cereal bilang dalawa. So, this is from Kellogg's cereal. This is with red na fruits. Red fruits. And this is chocolate. So, yan. So, yeah. These are rice. Ay, meron pa dito. At saka ito ay I bought 8 kilos of rice. Yun lang. So, ganyan. Ganyan yung grocery natin ngayon. Yan, kasi kailangan natin mag-grocery. Because I will make something for my husband. Panitan ko siya. One of this. Para makatulog. Diba? So, ganyan yan. Ganyan yung grocery natin. So, bibili sana ako ng additional na stones. May gagawin ako. May dadagdagan pa ako doon sa bathroom. Kaso, puno yung sasakyan namin. Likod sa grocery. So, even the front. So, wala akong malagyan. So, wala na lang. Hindi na lang ako nung bumili. Next time na siguro. So, yun. Sunod na. Importante may pambili. So, anyway. My husband is changing the shower. Oh. Okay. For ito, this one. This is so dirty. The handle. I make it shiny again. So, it's really beautiful now. Ayun na. So, guys, palagi ako nag-grocery. But I never mention kung magkano nagagastos namin sa grocery, di ba? So, today, sabihin ko sa iyo magkano yung nagastos namin sa grocery na pinakita ko sa inyo a while ago. Yung ginagastos po namin sa grocery every first week of the month is more or less, mga pare-pareho lang naman yun palagi. So, tapos, yung grocery namin, yung first na receipt na namin, na ginastos, ay meron dito. Yung first receipt ay it cost 114.73. Yung first receipt. 114.73 euros. Ito yung first receipt natin. Ayan. Ano ito ba? Hindi ko mapa. Ay nako, bahala na kayo. It's blurry. Tapos, ang second receipt, we spent 35.52 euros. Kasi iba-ibang market yung pinupunta namin, supermarket na binipintahan namin. There is a certain kasi supermarket na, for example, doon na kami bumibili ng bigas. Tapos, meron naman doon na kami bumibili ng
mga kailanganin namin sa banyo or sa mga, yung ganun. Tapos, the third receipt that we have here is 36.01. So, we spend those groceries na pinakita ko sa inyo before, we spend 180 plus euros sa ganong grocery. So, maybe you are also wondering na nag-grocery din. Normally, my husband and I, we always go grocery first end of the month or first week of the month. Tapos, nag-grocery din yung parents niya, yung mama niya at yung asawa ko kasi palagi nakikita every month. Ganun lang naman yung cycle ng buhay namin. So, yung asawa ko at saka yung mama niya, nag-grocery din sila. Yung mga remaining na mga kailanganin namin, yun, pinapabili ko sa asawa ko. Yun lang yun. But mostly, his mom used to give us naman vegetable and fruits. Yun yung pinakaano palagi niya sa pag siya yung kasamang groceries. Tapos, meron ding grocery yung father-in-law ko. Pumupunta din siya sa market mag-isa. Tapos, doon siya bumibili ng honey, ng mga, yung palaging may cabbage na binibigay every month. Cabbage is good for wrinkles, guys. Antioxidants. Kain kayo ng cabbage. Yan nyo. Wala akong wrinkles. 44. Ang dami ng puti. Ito ay nakulam ako dito eh. So anyway, yun. Tapos, yung father-in-law ko bumibili ng grocery din sa market. Yung mga potato na, yung carrots, potato sometimes. Tapos yun, binibigay din sa amin. Tapos, yung din naman, yung tawag ito, yung karne. Yung father-in-law ko din bumibili ng karne. Binibigyan kami every month niyan. So, hindi na kami bumibili ng meat. Kasi kompleto yung binibigay sa amin eh. May chicken, beef, ground beef, beef na pang grill. Yung ganon-ganon. Tapos, yung din, yung pork na, yun yung mga binibigay sa amin. So, kompleto din. So, normally hindi kami bumibili ng, ng meat. Yun. Tapos, yun yung setup namin dito. Every week, kahit na meron pa kami dito, ako tanggap lang naman akong tanggap. Ayoko naman. Come on here, baby. Mama, I want to try the spicy paprika. You want to try? With this. Oy! With milk? I don't think so that it will fit. Where did you put? No, I have to try. Did you already try? No. She wants to try it with milk. With milk. I don't think it will fit, Beatrice. How about water? Water? Yeah, water is okay. Because that is different, Bea. It might not be good. So, ganon yung nangyari. Ganon yung setup namin dito. Maybe you're wondering then, sa mga kapatid ko, about kapatid ko. This is to motivate also, ha? Yung mga bata dyan, nagsa-start pa lang na mamuhay. So, I hope that this will also a motivation for you kasi di ba sabi ko sa inyo, yung tatay ko, he was a farmer and a truck driver and then my mom is a housewife. So, ngayon, dalawa sila, nag-i-enjoy na lang sila sa buhay nila. Ba yung mga kapatid ko? At ano po ba yung mga buhay ng kapatid ko? So, sino po ba yung mayaman sa amin? Sino po ba? Sigurado hindi ako yun. So, yun. Yes. She's a Portuguese. She don't want. Too spicy. Too spicy for her. Bumili kasi yung asawa ko ng nuts. Yung crunchy nuts. Tapos, may spice. Ayaw ni Beatrice. Dito kasi pag sabing spicy, hindi talaga spicy yun. Tapos yun, yung mga kapatid ko. Saan naman yung mga kapatid ko? Yung kapatid ko ay nakatira sa within the city lang din namin. Tapos, yung dalawang anak niya po ay tapos na sa college. Yung isa, nakapunta na ng US. Finish na siya ng kanyang OJT sa US. And that was 1 year already. So, ang second is also finished his study as information technology. So, tapos na. Graduate na yung kapatid kong panganay sa kanyang obligasyon sa kanyang mga anak. So, yung magsisettle na lang yung mga anak niya at saka siya magre-retire na din. O, diba? 53 na yung kapatid ko. 52, 53. Tapos mga kunti na lang. 55, makapag-retire na. Kasi sa Philippines, they change the retirement. Pag trabaho ka sa office as a government, you can retire as early as 55. Ganun po. So, and yeah. Tapos yung normal retirement naman sa Pilipinas is 60. 60 naman.
Tapos yun, yung second na kapatid ko naman, yung first ko na kapatid is teacher siya, di ba? Tapos yung second ko na kapatid ay teacher din, pero sa elementary. Yung kapatid ko na panganay, she is in secondary education. Yung second is elementary education. So, kumusta po yung ano nila, yung mga anak niya. Yung kapatid ko po, yung panganay ay registered nurse. So, registered nurse na nagtatrabaho nasa Pilipinas. Tapos, ang second din ay registered nurse na nagtatrabaho din. Tapos, yung third ay nag-aaral pa ng college. At saka yung fourth is elementary. So, yun. Yung kapatid ko na pangalawa. Tapos, yung pangatlo ko po na kapatid is, she is a registered nurse working as a registered nurse in US. So, certified nurse po siya sa US. She has 3 children. Isa, ang panganay niya ay magka-college na ata yun. Magka-college na ba? 15? 16? Tapos, yung twins na sa elementary pa lang. So, yun. So, tapos, ako yung pangapat, diba, si Bea. So, Bea is grade 2 this coming September. Tapos, yung pang-apat naming kapatid ay nasa US po. Nagtatrabaho together with her husband. So, she's working as a senior engineer in Colorado. Yun. Engineer din po yung kapatid kong isa. So, yun. So, she's working there as a engineer. Siyempre. Tapos, yung na kapatid ko nasa SEMA, di ba? Second officer sa barko. Tapos, yun. Sino po ba yung may mga madaming property sa amin? Na-i-chika yung hindi, motivation naman to sa mga bata na kahit hindi ka naman kailangang magnegosyo kasi hindi naman naka-align sa negosyo lahat na tao hindi kami align sa business. Tapos yun, yung panganay ko, may sarili silang bahay. So, walang utang na yun. Sariling bahay nila. Tapos, yung pangalawang kapatid ko din, may sariling bahay din yun. Walang utang yung bahay. Pero sila may mga utang. Normally, mga teachers sa Pilipinas, may mga utang naman yun. Pero yung I'm talking about bahay, walang mga utang yung mga bahay nila. So, yung pangatlo, she has her own house also. So, yung she has her own house, she has his own crib, she has her own lake there, she has her own forest, she has her own driveway. Yun yung kapatid ko na pangatlo sa US. So, ako, syempre, may sarili naman kaming bahay. Tsaka yung pang-apat, may sariling bahay din yun sa Pilipinas. Kahit nasa US siya, may bahay yan sa Pilipinas. Tapos, yung pang-5, yun yung okay for me kasi yung panganay, yung kapatid ko sa US, may sarili siyang malawak yung lupain niya, pero minana, kagaya sa amin, minana din. Yung bunso namin, yung talaga hard work nilang mag-asawa. Yun. My brother is only, I'm 44, my brother is 34, kasi 10 years yung gap namin ng kapatid kong bunso. So, my brother is 34. So, may sariling bahay yun. At saka, may sarili din siyang, mas madaming investment yung kapatid kong bunso. Yun. Kasi when he was a seaman, sabi ko nga sa kanya before, within 10 years, dapat may bahay ka na, meron ka ding sasakyan. So, I'm glad na natupad naman talaga ng kapatid ko yun. Kasi before pa siya nag-asawa, may sarili na siyang property na nabili. Kapitbahay ko yun dati doon sa St. Paul. Doon din siya nakabili kasi gusto nga niya maging kapitbahay kami. Close kasi kami ng bunso namin Tapos yun. Tapos, they have their own house now. Yun yung nila ng mag-asawa. So, I'm happy na naging successful. I can say na naging parang for my parents siguro successful. Sa akin lang disappointed yung kulang ko kasi ako lang yung walang trabaho sa amin. I am the only one who don't have a job at not working sa aming magkakapatid. Yun, ako lang po. Sila lahat may mga trabaho yun. Yun. They're partners
and my sister's brother and my sister-in-law, may mga trabaho po silang lahat. Ako lang wala. Ayan, di ba? So, yun, ganyan. So, when it comes to siguro sa kasi syempre iba naman yung currency natin. Pero kung tutuusin, for me, my youngest brother is the most successful one. Kasi pinaghirapan talaga nila. Kung ano meron sila ngayon, pinaghirapan talaga nilang mag-asawa yun. So, yan. Yan, for me ha. Ewan ko sa ibang kong kapatid. Pero, pag dinanong mo yan kung sinong mayaman sa amin, walang yan, ako yan. Ako dyan. Ikaw palagi mo hinga ng pera. A joke. So, yun. How do we give naman sa parents namin? So, yung papa at mama namin po, ay may sarili naman silang kahit papano, may napagkuhanan kasi mga tinry talaga nilang dalawa yun na magkaroon sila ng pension. Kasi sa Pilipinas parang hindi na required na magbayad ka, di ba? Pero tinry talaga yun ng parents namin na magkaroon sila ng pension, kahit maliit lang. Tapos, regularly, pag sumakay yung kapatid ko na bunso, automatic yun na may monthly yung nanay at tatay namin. Tapos, yung mga kapatid ko, yun, nagbibigay naman yun, yung sa US, yung dalawang nasa US, nagbibigay naman yun sa nanay at tatay namin, especially may mga occasions. So, ako lang yung hindi nagbibigay. Ewan ko sa mga teacher kong kapatid. Yung teacher na kapatid na may mga anak na may trabaho, yun na nagbibigay sa parents. Bawi na, return of investment na yun eh. Yung dalawang nurse nila. So, yan. Sila na yung gumagastos, tinitreat nila yung parents namin na kumain sa mga restaurant. Ganon yun ngayon. So, yeah. Basta, for me importante talaga na makapagtapos kayo ng pag-aaral. Lalong hindi naman kayo aligned sa business. Kasi, okay naman may business, pero mas okay na may business, may sarili ka ring trabaho kung nagsa-start up ka pa lang. For me. Tapos, yun, kasi, hindi naman lahat ipinanganak na may pangkapital. So, kailangan mo talaga magtrabaho, di ba? So, yun yung namin. Wala sa amin yung business-minded, but all of us owned a house. May sarili-sarili na po kaming pamilya at may sarili-sarili na po kaming bahay. Lahat po kami. Ayan. So, yung nanay at tatay namin, pag-alagala na lang yan. Pag-alagala na lang yan dyan sa city namin, yung tatay namin. Kasi kahit he is 81, mag-81 yung tatay namin, he can still drive. Syempre, yung mga kaso-kasuan, masakit na. But he can still drive. At saka, he is having fun with that nung tatay namin. Kaya, yeah, we are blessed and glad kasi nakikita pa rin ng mga anak namin yung grandparents nila, diba? Not all naman naka-experience na ganyan. And of course, they enjoy yung buhay together with their grandparents. O, diba? So, yon. So, ganyan yung mga buhay ng mga kapatid ko ngayon. Yeah, diba? So, parang ang sarap na nakikita mo, lalo na yung panganay ng mga kapatid. O, diba? Graduate na yung dalawa niyang anak. So, mahayahay ng buhay. Mag-pension siya na lang. Galagala na lang silang dalawang mag-asa. Diba? Ganyan lang yun. Tapos, yung sa amin naman, si Beatrice lang naman mag-isa. So, okay lang naman. Yun lang. Ganyan yung buhay. So, yeah. Kasi alam ko naman na may mga nagsisneak-sneak sa about sa family ko kasi maging curious kayo. Tingnan nga natin yung bahay nila. Ganyan siya ka-social sa pa-social. Tingnan nga natin kung baka mukhang kubo yung bahay sa Pilipinas. Wag naman, baka mapahiya kayo. Kubo yung bahay namin doon sa Pilipinas. Huwag kayong mag-alala. So, yun. Yan, ganyan yung life namin, ng family namin. At saka, we have, kaming magkapamilya, we always have communication. So, updated lahat sa mga nangyayari sa buhay sa isa't isa. Yun, di ba? So, that's why we don't feel lonely. Kaya yung iba nasa abroad, parang lungkot na lungkot. Sa amin, punta ka lang sa chat room ng family nyo. Di mag-chit-chat kayo doon. Mag-video call. Ganun lang. So, we don't really feel like being so far away from home. Kasi uso naman yan ngayon, online na lang, di ba? So, dito naman kasi yung mga pagkain, naluluto ko naman. Tsaka available din naman yung mga sardinas, yung mga tuna.
Yung iba lang talaga yung hindi mo na. So, why you should always try to force yourself na mamimiss mo yung mga ganun bagay. Ikaw na rin mag-adjust, di ba? Ganun. Kaya hindi ko masyado namimiss yung mga pagkain kasi nakapagluto din naman ako. Ganun siya. So, yan. Ganyan yung life namin ng family ko. Kasi kung magsisneak-sneak kayo doon sa family ko, yes, may makukuha naman kayo. Makikita niyo yung pamilya ko. Di ba? So, yeah. We have nothing to hide kasi my family, especially my parents, did a lot of things sa mga kapitbahay naman namin dati. Maraming naitutulong din naman yung pamilya ko. Kaya kahit papano, they are still blessed to have that life expectancy actually. Kasi I told my husband last time, maybe because my parents helped a lot before. Nung yung mga kasagsagan pa na yung mga nasa paligid namin ay walang-wala. Totoo naman yun. Kahit ano pang sabihin nyo, yun po yung katotohanan. Pero ngayon, masaya na kami dahil yung sa paligid namin, kasi yung lolo namin doon, binenta na yung mga anak ng lolo namin, binenta na yung mga lupain sa paligid. So, marami ng mga bago doon at saka nakapagpatayo na ng mga laking bahay sa paligid namin. So, nakakatuwa naman. At least nakita mo yung progress ng mga kapitbahay, di ba? So, yeah, kami natutuwa kami. Ewan ko sa'yo. Basta, wala kaming, at least wala naman kaming utang na loob. May utang na loob ba? Sa mga kung sino man dyan. Pero kami po palaging na tumutulong kasi dati sa neighborhood namin. Yun, ganyan. So, yeah, simpleng buhay lang. Hindi mo na kailangan maging mayaman para tumulong. Especially yung tatay ko, kung alam nyo lang, grabe. So, yeah. I hope hindi naman yung nakalimutan ng mga ibang tao dyan na so ngayon nagmamalaki na kayo, kapirahan na kayo. Isipin nyo din kung paano kayo natulungan ng tatay at tatay namin before nung walang-wala po kayo. Yan, ganyan lang. So, only greetings to my mom and dad, minanay and tatay. Okay na yun sa kanila, di ba? Kahit paano. Hindi pa naman makakalimutin ang mga yon. So, yeah. Ganyan lang. Ganyan yung buhay namin na magpamilya. So, I hope it will inspire also some kids, children na nagsa-start pa lang sa life na, yeah, mag-aral po tayo. May mararating din. Hindi po lahat na magninegosyo kasi hindi naman lahat na nagnegosyo. So, yeah, ganyan yung buhay namin ng pamilya ko sa Pilipinas. So, diba?